Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Piko. Taong 1991, Surigao del Sur. Alas 6 pa lamang ng umaga. Nasa labas na ng tahanan ang binatang si Piko. Hindi dahil mag-uumpisa ng magtrabaho, kundi para tumambay at maghanap ng makakasamang magsugal. Ang binata ay isa sa pinakamagaling pagdating sa baraha. Ni isa sa mga nakakalaro. Wala pang nakakatalo sa kanilang baryo. Kaya naman tuwing may pustahang nagaganap, siguradong may uwi itong pagkain sa tahanan. Inaabot ng gabi ang pagsusugal ni Piko. Minsan na may halos hindi na naiisipan pang kumain dahil sa sobrang pagsusugal. Tagagawa naman ng sapatos ang trabaho ng ama na si Tatay Penoy. Kaya halos buong araw din itong wala sa tahanan. Ang tanging natitira na lang ay ang bunsong kapatid na inaalagaan ng paralisadong ina. 3 taon na ang nakalilipas magmula nang sapitin ito ng nanay. Bago tuluyang magkasakit, malusog naman ang pangangatawan. Kaya ganoon na lamang ang pagtataka ng pamilya. Kung bakit isang araw ay bigla na lamang nagising na hindi na makapagsalita. Hindi na din maigalaw ang mga daliri sa kamay. At dahil salat sa yaman, hindi ito madala sa doktor. Tanging albularyo lamang ang mapagdalhan. Ngunit sa iilang tumingin dito ay pare-pareho lamang na hindi matukoy ang pinagmula ng sakit ng ina. Ang sabi nila, ang gumawa nito ay may kakayahan na mapawalang bisa ang katangian ng albularyo na tukuyin ang pinagmulan. Dahil sa sitwasyon, dinadaan na lamang ng mag-anak sa dasal ang kalagayan ng ina. Samantalang si Piko naman, bilang panganay na anak, hindi man naaalagaan ng ina. Ngunit palagi namang nagdadala ng makakain tuwing umuuwi ng gabi. Matapos masigurong nakakain na ang dalawa, muli itong nagpapaalam para lumabas ng tahanan. Sa tuwing pag-alis, meron itong nakasuksok na baraha sa bulsa. Dahil napakatahimik sa lugar, dahan-daman lamang itong naglakad para walang makapansin at wala nang magtanong pa. Isa na sa sistema ni Piko ang pumunta ng sementeryo tuwing gabi. Hindi alam ng mga magulang ang pagpunta niya sa lugar. Nagpapalusot na lamang ito tuwing nahuhuling madaling araw nang umuwi. Hindi rin naman mahirap ang makapasok sa tahanan dahil may butas sa bandang kusina na palagi niyang dinadaanan. Isang araw, alas 3 pa lang ng hapon ay nakauwi na sa tahanan si Mang Penoy. Ayon dito, luluwas ng Maynila ang may-ari ng pinagtatrabahuhan. Kaya pansamantalang sarado ang tindahan ng mga sapatos. Dahil wala namang ginagawa, nagpaalam ang bunsong anak na may pupuntahan. Iiwanan muna sa kanya ang ina. Pumayag naman si Mang Penoy at binili na lamang sa anak na kapag nakita si Piko, pauwiin na para makapagsibak ng mga panggatong. Ilang minuto lamang matapos na makaalis ang anak, kaagad namang umuwi si Piko. Hindi naman nagdalawang isip sa utos ng ama at nagsimula na sa pagsisibak ng kahoy. Anak Piko, halika nga muna, tulungan mo akong buhatin ng nanay mo. Kinakailangan na niyang mapalikuan
Wika ni Mang Penoy. Sa puntong yon, nagdadalawang isip si Pico kung susunod sa utos ng ama. Hindi ito kagad pumunta sa loob. Kaya naman si Mang Penoy na mismo ang lumapit sa kanya. Pico, akala mo ba hindi ko napapansin ang pag-iwas mo sa nanay mo? Dati pa, magmula na maging ganito ang kalagayan niya. Hindi mo man lang siya nagawang tignan. Hindi naman sa inoobliga kitang alagaan siya. Pero kahit kaunting pakikiramay naman, ipakita mo sa nanay mo. Ano bang problema, anak? Dagdag ni Mang Penoy. Hindi naman nagsalita pa si Pico. Walang pagdadalawang isip na lumabas ng tahanan. Naglakad ito papalayo. Bagamat kinakailangan talaga ng tulong, ngunit hindi na nagawa pang habulin ng ama dahil alam niyang hindi mapipilit ang anak. Magmula nang maparalisa ang ina, nagbago na si Pico. Kung dati ay halos walang oras na hindi kadikit ang ina, ngayon na may tila wala na itong pakialam. Sa dalawang magkapatid, si Pico ang masasabing paborito ng ina at ganoon din naman ito sa kanya. Lahat ng sikreto sa buhay ay naibabahagi niya. Ngunit dahil lamang sa sakit, tila bumaliktad na ang lahat. Maghapong hindi umuwi sa tahanan si Pico. Batid na rin ng mga kasamahan sa bahay na dumiretso na ito sa pasugalan. Hanggang sa lumipas pa ang ilang oras. 10:00 na ng gabi kaya hindi na mapakali si Mang Penoy. Lumabas na ito ng tahanan at nagumpisa na sa paghahanap sa anak. Halos lahat ng kanto na palaging tambayan ng mga nagsusugal, napuntahan na ni Mang Penoy. Sa pagtatanong-tanong, may isang binata na nakapagsabing nakita niya si Pico malapit sa sementeryo. Hindi na nagdalawang isip pa ang ama at kagad itong pinuntahan. Habang naglalakad, patuloy lamang sa kakaisip si Mang Penoy kung ano ang ginagawa ng anak sa sementeryo. Hindi naman sila katutubo sa lugar, kaya walang kamag-anak na nailibing doon. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, narating na ni Tatay Penoy ang sementeryo. Sa paglilibot-libot, hindi naman niya kagad nahanap ang anak. Hanggang sa pumunta si Mang Penoy sa dulo ng sementeryo. Doon sa may matandang akasya katabi ng malapad na ilog. Nakita niya ang anak. Nakaupo sa ibabaw ng puntod. Dali-dali itong nilapitan ni Mang Penoy. Ngunit habang papalapit, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa katawan. Ngunit hindi pa niya ito pinansin. Dahil sa pagnanais na pauwiin lamang ang anak. Pagkatapik sa balikat ni Pico, diretso itong tumingin sa likuran ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na nakita. Sa harapan ni Pico, may nilalang na sumilip. Purong itim ang balat. May malalaki at matatalas na ngipin at mapulang mata. Dahil sa gulat ay napasigaw pa ang ama. Anong... sino yung kaharap mo, anak? Bakit ka nakikipaglaro sa... Hindi pa man natatapos sa pagsasalita. Tinakban na ng anak ang bibig nito. Hindi na nagpumilit pang magsalita si Mang Penoy para bitawan na ni Pico ang bibig. Walang ano-ano bigla na lamang nagsilabasan ang mga kauri ng naunang nakita. Kaya naman dali-daling hinila ni Pico ang ama. Nang tuluyang makalabas ng sementeryo,
Doon lamang muling nagsalita ang ama at sa pagkakataong yon, mataas na ang tono ng pananalita dahil hindi niya maintindihan ang dahilan. Ngunit nanatiling tahimik si Piko. Nang makarating sa tahanan, daw po ang mag-ama sa bakuran at saka pa lamang nakapagsalita ang binata. Nakita mo naman tayo, di ba? Hindi ko na po itatago sa'yo. Alam ko pong napansin nyo na nag-iba po yung pakikitungo ko kay nanay. Pasensya na po tay. Ngayon pa lang po magpapakatotoo na ako sa inyo. Kasalanan ko po ang lahat eh. Kasalanan ko po kung bakit nangyari ang lahat ng yang kay nanay. Wika ni Piko. Napatitig ang ama sa anak at dahan-dahan namang nilahad ni Piko ang mga pangyayari. 3 taon na ang nakalilipas. Magmula ng pansamantalang nawala ng trabaho si Mang Penoy. Dahil humina ang kita sa pinagtatrabahuhan, kaya isa ito sa pansamantalang natanggal. Si Piko bilang panganay na anak, gusto rin namang makatulong sa pinansyal na pangangailangan sa tahanan. Ngunit tanging pagsusugal at paglalaro lang ng baraha ang kaya niyang gawin. Sumubok na rin itong mamasukan bilang kargador o katulong sa tindahan, ngunit ni isa. Wala namang tumatanggap sa kanya. Ayon sa mga sabi-sabi, ayaw nilang tanggapin ang binata dahil nasa ugali na nito ang pagiging tamad. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nababahala si Piko lalo pat wala nang maibiling pagkain sa bunsong kapatid at ina. Hanggang sa napadpad siya sa tabi ng ilog at may nakausap na matandang lalaki. Oh, ikaw pala ang lalaking naririnig ko sa usap-usapan dito. Balita ko magaling ka sa baraha. May ibibigay akong hamon sa'yo. Kailangan mo lang na malampasan ito at kagaynawaan sa buhay ang kapalit. Wika ng matandang kausap. Dahil sa labis na pangangailangan ng pera ng mga panahong yon, kaagad na tinanong ng binata ang mga dapat gawin. Hindi naman nagsalita pa ang matanda. Dumiretso lang ito sa paglalakad. Habang nakasunod ang binata, napapansin itong nagagawi sila sa sementeryo. Ngunit nanatiling tahimik na lamang dahil sa pag-asang yun na ang sasagot sa problema. 7:00 ng gabi. Naroon ang matandang lalaki at si Piko sa harap ng isang puntod. Magmula sa kinatatayuan, tanaw na tanaw ng binata ang barahang nakaibabaw doon. Ang matanda naman, kaagad na lumuhod sa puntod at nagpalipad ng mga usal. Kasabay nito, may napakalakas na hangin na biglang humampas sa baraha dahilan para magsikalat ang mga ito. Nang matapos sa pagdarasal ang matanda, bigla na lamang may pumulot na mga baraha. Kumabog ang dibdib ng binata nang makita ang nilalang na nasilayan ng ama kani-kanina lang. May 3 beses ka lamang na makipaglaro sa mga espiritu, iho. Kapag ikaw ang nanalo, siguradong papasahan ka ng mga ito ng kapangyarihang magagamit mo sa kahit anong bagay na gugustuhin mo. Pero kapag ikaw naman ang natalo, sila ang maniningil sa'yo. Muling wika ng matandang lalaki. Dahil kampante sa sarili, nang mismong oras na yon ay nakipaglaro na sa nilalang ang binata. Bahagyamang nakakaramdam ng kaba dahil sa itsura ng kaharap. Ngunit patuloy lamang siya dahil sa kalagayan ng pamilya.
Habang pinagmamasdan, napapansin niya ang pabugso-bugsong pagngisi ng nilalang na tila nakikita ang hawak na baraha. Sa ilang minutong paglalaro, ganun na lamang ang pagkadismaya ni Pico dahil ni isang beses ay hindi siya nanalo. Samantala, nang tumingin naman sa bandang likuran, hindi na nahagip pa ng mata ng binata ang matandang kasama. Dahil tapos na ang laro, tumalikod na si Pico at naglakad papalayo. Habang naglalakad, naririnig pa rin ng binata ang halakhak ng nilalang. Nang mga oras na yon, wala na itong ibang nasa isip kundi makabawi sa mga susunod na laro dahil sa pagnanais na makamit ang kapangyarihan. Hanggang sa lumipas ang ikalawang laro, natalo pa rin ang binata. Sa ikatlo at huling pagkakataon naman, dito na nakita ng binata ang gantimpalang matatanggap kung sakaling manalo. Isang botelyang may lamang kapirasong ginto. Ayon sa nilalang, ang botelyang yon ay kayang tumupad ng kahit anong naisin. Isa na dito ang pagbibigay ng kayamanan. Dagdag pa nito, kahit natalo na sa dalawang unang laban, maaari pa rin itong mapasa kanya kung maipanalo ang huling laro. Dahil sa narinig, mas lalong ginanahan si Pico na manalo. Kaya naman sa kalagitnaan ng paglalaro, nanginginig na ang buong katawan ng binata dahil ito na ang huling pagkakataon. Ngunit tila hindi sumang-ayon ang tadhana. Nabigo ang binata ng gabing yon. Dahil sa sobrang pagkadismaya, hindi na naitanong pa ang kapalit at diretsyo ng umuwi ng tahanan. Nang sumunod na araw, doon na sinapit ng ina ang pagkaparalisa. Alam ni Pico sa sarili na yun na ang kabayaran. Kaya nagawa pa nitong bumalik ng sementeryo para kausapin ang nilalang. Sinabing siya na lamang ang patawan ng parusa. Ngunit hindi na ito muli pang nakita. Matapos na mailahad ang lahat ng ito sa ama, walang salitang lumalabas sa bibig ni Mang Penoy. Hindi nito malaman ang mararamdaman sa ginawa ng anak. Ngunit pinakalma muna niya ang sarili. Alam kong wala kang kaalam-alam sa pinasok mo, anak. Ako mismo makakapagsabi sa iyo na kahit gaano ka pa kagaling sa paglalaro, iba kung maglaro ang mga may sa kaliwa. Hayaan mo, anak. Bukas na bukas, pupunta tayo sa dalubhasang albularyo sa kabilang baryo. Pagpapatulong tayo para mabawi ang parusa. Wika ni Mang Penoy. Paghingi na lamang ng pasensya ang naisagot ng binata. Pumasok na ito ng silid. Samantalang si Mang Penoy naman, nalinawan na sa rason kung bakit bigla ang nagbago ang pakikitungo ng binata sa sariling ina. Nang sumunod na araw, maaga pa lamang ay lumuwas na ang magama. Maswerte namang sa layo ng nilakad, naabutan nila ang manggagamot. Dito ibinahagi ng binata ang mga nangyari. Ganun na lamang ang pag-iling ng manggagamot dahil sa narinig. Alam mo iyo, sa mundo natin, hindi pareho ang kakayahan ng normal na tao sa pangkalikasang nilalang. O, maaaring magaling ka sa ginagawa mo. Ngunit kahit kailanman, hindi ka mananalo sa ibang nilalang. Kung may nalaman ka man na nanalo sa pakikipaglaban sa mga ito,
Yon ang mga taong may alam at kakayahan pareho sa ginagawa ko. Tatapatin na kita iyo. Malabong mangyari na mabawi mo ang sumpa. Ngunit susubukan pa rin natin. Susubukan kong buhayin muli ang espiritong nakakalaro mo. Ngunit kinakailangan mong magkaroon ng kaalaman sa pakikipaglaro sa kanila. Wika na matandang manggagamot. Napagpasyahan ni Pico na manatili muna sa tahanan ng manggagamot sa loob ng 1 linggo. Hindi naman kumontra pa ang ama. Bagkus ay mariing sumang-ayon dahil buhay ng asawa ang nakasalalay. Matapos ang kaunti pang pag-uusap, umalis na si Mang Penoy habang naiwan si Pico kasama ang manggagamot. Sa buong linggong pananatili sa lugar, nag-aral ng iba't ibang uri ng dasal si Pico. Kasama na din ang tamang paglalaro ng baraha. Doon lamang niya napagtanto na ibang-iba ang paraan ng mga nilalang. Sa paggamit nito kaya palagi siyang natatalo. Kasabay nito, may kung anong masangsang na likido na pinapainom sa binata at hindi naman tumatanggi si Pico. Tinatakpan na lamang ang ilong. Pikit matang tinitiis. Hanggang sa matapos ang 1 linggong yon. Kahit papano'y masasabing handa na ang binata. Biyernes ng gabi. Eksaktong 12:00 ay pumunta ang dalawa ng sementeryo. Maging ang amang si Mang Penoy, sumama na rin para maalalayan ang anak. Nagpalipad ng iba't ibang uri ng dasal ang albularyo at nag-alay ng 7 buhay na pusa para muling buhayin ang nilalang na nakaharap ni Pico. Kagaya ng dati, ganun pa rin ang itsura ng nilalang. Ngunit sa puntong yon, may kasama itong isa pang nilalang na bahagyang naiiba ang itsura. Napakalaki na tila higante. May mahabang buhok at mga mapupulang mata na nangungusap. Dahil dito, nakaramdam ng takot si Pico ngunit hindi na ito pinansin pa. Dahil yun na ang huling pagkakataon para maitama ang nagawang parusa sa ina. Tumagal ng halos 1 oras ang pakikipaglaro ng binata. Ginamit na niya ang sinasabing paraan sa manggagamot. Ang buong akala niya, makakamit na ang ninanais ngunit sa isang iglap. Pagtawa lamang ng nilalang ang nanaig. Ayon sa paglalahad ni Pico, noong huling oras ay bigla ang nakalimutan ang mismong paglalaro. Hindi din niya nagawa ang tamang pagbabalasa sa baraha. Lahat ng mga numero at uri ay hindi na niya malaman pa ang gamit. Ang sumunod na napansin ni Pico, nagdiriwang na ang mga kalaban. Dahil sa nangyari, sumenyas na ang manggagamot na iwanan ang lugar. Sa buong magdamag, nanatili muna sa tahanan nito ang mag-ama. Hindi man nagtagumpay ay lubos na nagpapasalamat pa rin si Mang Penoy. Nang sumunod na araw, maagang lumuwas ang mag-ama para umuwi ng sariling tahanan. Ngunit walang kaalam-alam ang dalawa sa nangyari sa loob ng tahanan. Hindi pa man nakakapasok sa pinto, sinalubong na ito ng bunsong kapatid. Nanginginig ang buong katawan habang binabalitang wala ng buhay ang ina. Dali-daling tumakbo ang mag-ama. Naabutan nila ito at hindi na humihinga. Nakahiga ang ina sa sariling kwarto habang dilat na dilat ang mga mata. Sa paglapit ni Pico, napansin niya ang dugong kumalat sa buong tiyan ng ina. Nang bahagyang itaas ang damit, dito nasilayan ni Pico na wasak na ang tiyan nito. Ayon sa kapatid,
Noong madaling araw ay may pumasok na kung ano sa tahanan. Hindi niya mawari kung ano dahil napakadilim ng mga oras na yon. Hanggang sa nakarinig ng pagnguya ang bunsong kapatid. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog. Hanggang sa nahawakan niya ang napakadulas na balat na tila puno ng langis. Kaya napaatras na lamang at nanatili sa isang sulok. Hindi na rin ito makalapit sa ina dahil sa aninong nakapatong. Napakalaki nito at tila may kung anong pumipigil rin para makalapit siya. Dahil sa narinig, tumakbo palabas si Pico. Samantalang si Mang Penoy naman, niyakap ang walang buhay na katawan ng asawa. Sa mismong araw na yon, nagpa siya rin itong ilibing na ang katawan dahil napakasangsang ng amoy. At wasak-wasak rin ang tiyan ng asawa. Mahirap man ngunit lakas loob lamang na ginawa ito ni Mang Penoy. Lalo pat hindi rin mahanap si Pico ng mga oras na yon. Tanging siya na lamang at ang bunsong anak ang nakasaksi sa paglibing ng asawa. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, tuluyan nang hindi nahanap si Pico. Kahit saan na nakarating si Mang Penoy, wala ito sa mga parating pinupuntahan. Hanggang sa 2 buwan pa ang lumipas, may nakapagbalita dito na nakitang nanatili sa isang kuweba ang anak. Kaya naman kagad itong pinuntahan ni Mang Penoy. Dito niya naabutan na wala na sa tamang pag-iisip si Pico. Ganun na lamang ang panghihinang naramdaman ni Mang Penoy. Sinubukan din niya itong kumbinsihin na umuwi. Ngunit tila naging huli na ang lahat. Sa paglipas ng panahon, tanging pagdalaw na lamang sa baliw na anak ang nagawa. Ngunit hindi kalaunan, binawian rin ito ng buhay ng minsang makaaway na tao at napatay gamit ang matalim na kahoy. Magpasa hanggang ngayon, hindi na makalakad at ika-ika na si Tandang Penoy. Ngunit malinaw pa rin sa memorya. Nang minsang bawian ng buhay ang asawa't anak nang dahil sa baraha sa sementeryo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Toto. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aurora. Sa liblib na nayon sa barangay Paleg naninirahan si Toto. Masaya ito sa buhay kasama ang inang si Aling Bebang na may katandaan. Wala na itong ama dahil maagang kinuha sa kanila dahil sa sakit sa puso. Si Toto ang naging katuwang ng ina sa buhay at ang tanging trabaho nito ay pagko-construction worker. Paminsan-minsan, nangingisda ito at ume-extra na magbilad ng palay sa tuwing anihan. Masipag at madiskarte ang binata. Kaya naman huminto na sa pagtitinda ng gulay si Aling Bebang. Nay, dito ka lang po ah. May trabaho po ako sa bayan ngayon eh. Baka gabihin po ako sa pag-uwi. Kaya magsara po kayo ng pintuan at bintana ah. Bili ni Toto. Oo naman anak. Ang dami mo namang bilin sa akin. Dinaig ko pa ang bata ngayon na. Tugon ni Aling Bebang. Napakamot na lamang sa ulo si Toto dahil sa naging sagot ng ina. Nay, ikaw lang naman ang inaalala ko eh. Tsaka mag-isa ka lang dito sa bahay. Alam mo naman pong delikado dito sa baryo. Yung nakaraan nga lang po eh,
Binasok na magnanakaw yung bahay nila Darwin. Mabuti na lang at walang tao sa kanila. Wika ni Toto. Oh, sige na anak. Pumasok ka na at baka mahuli ka pa sa trabaho mo. Masisi mo pa ako. Tugon ng ina. Umalis na si Toto sa tahanan. Nagpunta sa bayan kasama ang kaibigang si Darwin. Mabuti. Ayos lang sa nanay mo na wala siyang kasama sa bahay niyo. Tanong ni Darwin. Oo naman. Sanay na sanay nga mag-isa yan sa bahay. Wala namang ibang kakayod kundi ako dahil wala na si tatay. Kaya nga madalas kong sabihin kay nanay na magsara siya ng pintuan at bintana eh. Tugon ni Toto. Sabagay, may punto ka nga naman. Ang aga kasing umuwi sa Panginoon ni tatay mo eh. Tapos biglaan pa ang pagkamatay niya. Wika ng kaibigan. Ganun talaga. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Hiram lang naman natin sa Diyos ang buhay natin eh. Tugon ng binata. Napatango na lamang si Darwin sa sinabi ng kaibigan. Dahil tama naman ito. Mabuti ka nga. Nandun yung tatay mo. Ako. Wala. Hindi ko man lang siya nakausap o nakita man lang. Kahit nung huling lamay niya. Wika ni Darwin. Oo nga no. Nasan ka ba nun pare? Bakit wala ka nung lamay at libing ng tatay mo? Tanong ni Toto. Napakamot naman sa ulo si Darwin. Naku, nasa Manila ako nung nag-aaral. Alam mo naman, istrikto si tatay. Tapos hindi pinapaalam sa akin nila nanay na wala na pala siya. Ayaw nilang magulo yung isipan ko eh. Tugon ni Darwin. Ang lungkot nun panigurado no? Hindi mo man lang siya nasilayan sa huling pagkakataon. Wika ni Toto. Mahirap, pero kinaya ko naman pare. Ginawa kong inspirasyon si tatay para makapagtapos ako ng pag-aaral. Tugon ng kaibigan. Habang nagkwekwentuhan ang dalawa. Hindi na malaya na magkaibigan na nasa bayan na pala sila. Naglalakad lang ang mga ito dahil wala naman silang masasakyan sa mga oras na yon. Kaagad silang sinalubong ni Lolo Popol. Matanda na at may-ari ng bahay na kanilang gagawin. Kanina pa kayo hinihintay ni Dana. Pati ni Kano. Nang makakain muna kayo bago magsimulang magtrabaho. Wika ni Lolo Popol. Kasi naglakad lang po kami ni Darwin eh. Wala po kaming masakyan na kahit ano. Kaya natagalan kami. Tugon ni Toto. Siya. Hayaan nyo na't ang mabuti. Nakarating kayo dito ng ligtas. Pumasok na kayo at kumain. Muling wika ng matanda. Kaagad namang pumasok ang magkaibigan sa loob ng bahay. Dito nila nakilala si Kano na isang manggagawa mula sa kabilang baryo. Kumain lang kayo dyan at huwag kayong mahihiya. Dahil madami akong niluto. Nga pala, ito si Kano. Matagal na namin siyang manggagawa. Kaya naman tiwala na kami sa gawa niya. At Kano, ito naman sila Toto at Darwin. Mga dating trabahador ni Popol. Wika ni Lola Dina. Napangiti naman si Kano. Tumango lamang ito at nagpatuloy na sa pagkain. Hindi na lang pinagtuunan ng pansin ng magkaibigan ang makakasama sa trabaho dahil mukha naman itong mabait. Tahimik lang na kumain ang mga ito hanggang sa natapos.
Gagamitin sana ni Darwin ang ininuman ni Kano. Pero kagad itong binulungan ni Toto. Dar, huwag kang iinom sa ginamit ng iba. Pwede ka kayang mayanggaw. Hindi natin kilala ang taong yan. Kaya naman huwag kang pakakatiwala. Babala ni Toto. Napatango na lamang si Darwin. Matapos magpahinga ng saglit, nagsimula ng gumawa ang tatlo. Makalipas ang ilang oras, natapos na ng mga ito ang paggawa sa banyo nila Lolo Popol. Mabilis at pulido gumawa ang mga ito. Aba, ang bilis niyang gumawa. Pulido pa. Abay kung ganyan gaganahan ako magbigay sa inyo. Teka lang mga iho, magmeryenda nga muna kayo. Wika ni Lolo Popol. Kaagad na hinanda ni Lola Dina ang merienda ng tatlo. Mabilis na natapos ang kanilang trabaho. Kaya naman sinahuran kagad sila ng mag-asawa. Hindi lang yon, dahil maaga pa silang nakauwi. Maraming salamat sa inyo. Bumalik na lang kayo bukas. Yung kabilang bahay naman ang ipapagawa namin. Wika ni Lola Dina. Sige po. Babalik na lang kami bukas. Mauna na ako sa inyo. Tugon ni Kano. Nagpaalam din ito kila Toto. Nang makalis si Kano, nagpaalam na din ang magkaibigan. Habang nasa daan, muling nagkwentuhan ang dalawa. Napansin mo ba yun, Darwin? Bakit kaya ang bilis niyang kumilos? Tapos parang sobrang lakas pa. Kita naman sa katawan niya na may edad na siya. Wika ni Toto. Nagkibit balikat naman si Darwin at masayang binilang ang sahod. Wala namang kaso sa akin ng bagay na yun. Basta hindi tayo agrabyado. Tugon ni Darwin. Natahimik na lamang si Toto dahil tama naman ang sinabi ng kaibigan. Ngunit hindi nito maiwasang hindi magtaka sa mga kilos ni Kano. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Darwin si Toto sa tahanan. Pare, ang aga mo naman ata. Mamaya pa tayo pupunta doon, di ba? Tanong ni Toto. Sinabihan ako kanina ni Lola Dina na hindi daw muna sila magpapagawa. Sinugod daw sa ospital si Lolo Popol. Baka sa isang araw na lang daw. Tugon ni Darwin. Ganun ba? Parang biglaan naman yata. Ang lakas pa ni Lolo Popol kahapon, di ba? Tanong ni Toto. Pinapasok nito ang kaibigan sa tahanan. Naupo naman sa silya ang binata. Yun nga din yung pinagtataka namin ni Lola Dina. Tapos hindi na din nagpakita sa kanila si Mang Kano pagkatapos nitong magbanta. Tugon ni Darwin. Ha? Magbanta? Ayos lang naman sila kahapon, di ba? Tanong ni Toto. Kasi daw, pumunta si Mang Kano sa bahay ni Lola Dina para bumali kaso nga lang, walang hawak na pera silang mag-asawa. Sinabihan nila si Mang Kano na bumalik na lamang. Pero nagalit pa siya at kung ano-ano ang sinasabi sa kanila. Kaya ayun, inatake sa puso si Lolo Popol. Pagsasalaysay ng kaibigan. Naliwanagan naman si Toto sa mga sinabi nito. Alam mo pare, kahapon ko pa nga napapansin may kakaiba talaga kay Mang Kano. Wika ni Toto. Oo nga, naalala ko yung sinabi mo kahapon. Tapos napaisip ako bigla. Sana lang, hindi tayo madamay.
Wika ni Darwin. Bakit naman tayo idadamay? Wala naman tayong ginawa sa kanya na masama ah. Tugon ni Toto. Nagkibit balikat na lamang si Darwin at umalis sa tahanan ng kaibigan. Samantalang si Toto naman, naging palaisipan ang nangyari kay Lolo Popol. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, nabalitaan na lang ng dalawa na patay na si Lolo Popol. Talagang kinilabutan ang mga ito. Pare, pupunta ka ba sa bahay nila Lolo Popol? Tanong ni Darwin. Oo naman pare. Baka dalawin pa ako dito ni Lolo Popol pag hindi ako pumunta. Tugon ng binata. Loko ka talaga. Hindi naman ganun si Lolo Popol ah. Wika ni Darwin. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, nagpunta na ang dalawa sa bahay nila Lola Dina upang makilamay. Mabuti naman at nakadalaw kayo. Hindi pa din namin nakikita si Kano. Wika ni Lola Dina. Ella, bakit niyo po ba hinahanap si Mang Kano? Ano po bang kasalanan niya sa inyo? Tanong ni Toto. Siya ang sinasabi ng albularyo na kumulam sa asawa ko. Tugon ni Lola Dina. Kumulam? Kalokohan naman po yan. Hindi naman po totoo ang mga ganyan, hindi ba? Tanong ni Toto habang nakakunot ang noo. Kaagad namang hinila ni Darwin ang kaibigan. Pare, tignan mo si Lolo Popol. Iba yung mukha niya, parang hindi na siya yan. Pagmasdan mo maigi kasi. Wika ni Darwin. Kaagad namang sumilip si Toto sa kabaong na matanda. Nagtayuan ang lahat ng balahibo nito. Dahil kagaya ng sinasabi ng kaibigan, nagbago nga ang itsura ng matanda. Sa tingin mo pare, totoo kaya yung sinasabi ni Lola Dina na kinulam daw yung asawa niya? Bulong ni Toto. Malay mo, di ba? Kasi pareho natin nakasama si Lolo Popol. Wala naman tayong napansin na kakaiba sa kanya eh. Tugon ni Darwin. Ilang sandali pa ang lumipas. Dumating ang isang lalaki at lumapit ito kay Lola Dina. Nagulat naman ang magkaibigan nang bigla itong magsalita. Pwede ba? Pabuhat ng kabaong ng asawa ko. Pagkatapos ilusot niyo doon sa bintana. Utos ni Lola Dina. Nagkatinginan pa ang magkaibigan. At sa halip na magtanong, sinunod na lamang ng mga ito ang sinasabi ng matanda. Kaagad na binuhat ni Toto at ng iba pang mga binata na nakilamay ang kabaong ni Lolo Popol. Idinaan ito sa bintana. Nanlaki ang mga mata nila Toto dahil ang kaninang bangkay bigla na lang naging katawan ng puno ng saging. Napatras pa si Toto. Sa hindi kalayuan ay napansin nito na nakamasid sa kanila si Mang Kano. Si Mang Kano, naroon po! Habulin niyo po, dalian niyo! Wika ni Toto. Sabay turo sa kinaroroonan ni Mang Kano. Kaagad na hinabol ng ibang kalalakihan si Mang Kano. Samantalang naiwan ang magkaibigan na hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Kaagad nagpaalam ang dalawa kay Lola Dina. Nagpasalamat naman ang matanda sa kanila. Pagka-uwi, hindi makapaniwala ang magkaibigan sa mga nangyari. Kaya pala, iba yung mukha ni Lolo Popol. Dahil hindi naman siya yun. Nasaan kaya yung tunay na bangkay niya? Tanong ni Darwin.
Ewan ko din eh. Ito ang kauna-unahang beses na nakakita ako ng ganong pangyayari. Tugon ni Toto. Parehas lang tayo pare. Hindi ko din nakalain na makakakita ako ng ganong pangyayari sa buong buhay ko. Muling wika ng kaibigan. Habang naglalakad pa uwi, bigla na lamang humarang sa kanilang daanan si Mang Kano. Nang dahil sa inyo, muntik na akong mahuli ng manggagamot na yon eh. Kaya naman, paparusahan ko kayo. Wika ni Mang Kano. Nag-usal ito ng orasyon. Ngunit sa puntong yon si Darwin lamang ang hinimatay. At hindi man lamang tinablan si Toto ng sumpa ni Mang Kano. Pare, ano ba nangyayari sa'yo? Lintik naman oh. Bakit ako hindi naman tinablan? Wika ni Toto. Sakto namang napadaan ang ilang kabaryo. Tinulungan ng mga ito ang binata na buhatin ang kaibigan. Kaagad namang inuwi ni Toto si Darwin sa tahanan nito. Nag-aalala pa ang nanay ni Darwin. Ngunit ilang sandali lang, nagising na ang kaibigan na para bang walang nangyari. Pare, nasa bahay na kagad tayo. Akala ko nasa lamay pa tayo ah. Tanong ni Darwin. Nakahinga naman ng maluwag si Toto nang magising ang kaibigan. Pare, nakasalubong natin si Mang Kano. Tapos bigla na lang siyang nagbanta tapos hinimatay ka. Tugon ni Toto. Oo nga eh. Nagulat ako sa kanya. Kaya yun, nawalan ako ng malay. Pero pare, salamat ah. Sige na, umuwi ka na sa bahay niyo. Wika ng kaibigan. Sige pare ah, bukas na lang ulit. Hanap tayo ng mapapasukan. Wika ng binata. Pagtango na lamang ang sinagot ni Darwin kay Toto at umalis na ang binata. Pagka-uwi sa tahanan, naabutan ni Toto ang ina na naghihintay sa kanya sa pintuan ng tahanan. O anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Nag-aalala ako sa'yo. Wika ni Aling Bebang. Ayos lang naman po ako na eh. Di ba ang biling ko po sa'yo, palagi ka pong magsasara ng pinto at bintana. Delikado lalo na't nag-iisa lamang po kayo. Tugon ni Toto. Alam ko naman yun anak. Nagising ako dahil napanaginipan kita. Hindi ako mapakali kaya hinintay na kita dito sa labas ng bahay. Pagpapaliwanag ng ina. Napabuntong hininga naman si Toto sa sinabi nito. Nay, ayos lang naman po ko eh. Huwag niyo na po ko isipin. Palagi mo pong tatandaan. Uuwi at uuwi ako dito sa bahay. Wala naman akong ibang pupuntahan. Wika ni Toto. Nakampante naman si Aling Bebang sa sinabi ng anak. Iniba na nito ang usapan. Balita ko anak. Nagkagulo daw sa lamay ni Mang Popol. Totoo ba yon? Tanong ni Aling Bebang. Bago sumagot, pumasok na muna ang mag-ina sa tahanan. Dito na kwento ni Toto sa ina ang mga nangyari sa kanila sa lamay. Kasi nay, yung bangkay ni Lolo Popol, naging katawan ng saging. Kaya yun po, nagkagulo tapos nakita ko pa si Mang Kano. Yung sinasabi ni Lola Dina na kumulam daw sa asawa niya. Wika ni Toto. Ano? Ibig sabihin may kumuha kay Popol. Nahabol ba nila yung si Kano na sinasabi mo? Muling tanong ng ina. Hindi pa nga po eh.
Nakasalubong pa namin yun. Nagbanta sa amin na paparusahan niya daw kami ni Darwin. Tugon ni Toto. Ano ka mo? Hindi ka naman tatablan nun. Kasi lagi ka may dalang pangondra. Noong maliit ka pa, dinala ka namin ng tatay mo sa isang albularyo. Binigyan kanya ng pangontra bilang proteksyon sa'yo. Pero baka si Darwin, tinamaan yon. Wika ni Aling Bebang. Dito na nabahala si Toto. Nalinawang kung bakit hindi siya hinimatay na mag-usal ng sumpa si Mang Kano. Kinabukasan, nagulat na lamang si Toto nang ipinatawag siya ng mga magulang ni Darwin. Kaya naman, kaagad itong nagpunta sa bahay ng kaibigan kasama ang ina. Nanlaki ang mga mata ni Toto dahil bigla na lang nagkaroon ng mga sugat sa katawan ang kaibigan. Pare, bakit ako nagkakaganito? May ginawa ba akong mali? Tanong ni Darwin. Doon na nagsimulang umiyak ang kaibigan. Hindi nito maimulat ang mga mata. Maging ang talukap nito ay may sugat na din. Nakakadiri na tila may ketong si Darwin. At hindi lang yon. Dahil inuuod ang katawan nito na hindi malaman ng pamilya ng binata kung saan ang galing. Wala kang kasalanan pare. Huwag kang magalala. Gagawa ko ng paraan para gumaling ka. Tugon ni Toto. Kaagad namang sumingit sa usapan na magkaibigan si Aling Bebang. Anak, dalhin natin siya kay Janjan. Magaling na albularyo yon. Kaya paniguradong magagamot niya ang kaibigan mo. Wika ni Aling Bebang. Sige po, Nay. Dalhin po natin si Darwin doon. Wala naman pong masama kung susubukan natin, hindi ba? Tugon ni Toto. Kaagad na dinala ng mga ito si Darwin sa tahanan ni Janjan. Isa ito sa pinakamagaling na albularyo sa lugar na siyang nagbigay ng proteksyon kay Toto. Pagkarating sa tahanan nito, natuwa ang matanda nang makita si Aling Bebang. Aba Bebang, napadalaw ka yata. Teka, ito na ba si Toto? Wika ni Mang Janjan. Nandito kami para humingi ng tulong. Dahil itong kaibigan ng anak ko, dinapuan ng kung anong sakit. Tugon ni Aling Bebang. Sakit? Hindi ang karamdaman. Isang aswang na may kaalaman sa itim na kapangyarihan ang may gawa niyan. Wika ng albularyo. Kaagad nitong pinahiga si Darwin. Dahan-dahang inalis ang mga uod na nakakapit sa mga sugat ng binata. Nagpakulo ito ng iba't ibang halamang gamot at nilanggasan si Darwin. Ilang sandali pa ang lumipas. Naglaglagan ang mga sugat ni Darwin. Tila binalatan ng buhay ang binata. Awang-awa si Toto na mga sandaling yon. Ngunit kita nito na tila ba nasasarapan pa ang kaibigan sa ginagawa ni Mang Janjan. Pare, guminhawa na yung pakiramdam ko. Kanina, ang sakit-sakit at napakakati. Wika ni Darwin. Kaagad na tinapalan ng mga toyong dahon ni Janjan ang mga sugat sa katawan ni Darwin. Nagsimula na din itong magpausok at pinaupo sa silya si Toto. Ibinigay ng matanda kay Darwin ang may kainitang bato. Kitang-kita ni Toto ang pamamawis ng kaibigan. At ilang sandali ba, nag-usal ng dasal si Janjan. Inumpisahan na nito ang panggagamot. At nanlaki ang mga mata ni Toto sa ginawa ng albularyo. Muntik pang mapasigaw ang binata.
Ngunit sumenyas naman si Janjan sa binata na huwag itong mag-iingay. Anong kasalanan sa iyo ng binatang ito para pahirapan mo siya ng ganito? Tanong ni Mang Janjan. Dahil pinakialaman nila ako. Nang dahil sa kanila, muntik na akong mahuli. Tugon ni Mang Kano. Hindi ba't sinabihan na kita na huwag kang manggagambala dito sa baryo ko? Bakit mo pinatay si Popol at binigyan mo pa ng sakit itong si Darwin? Muling tanong ng albularyo. Kasalanan niya na yan. Pakawalan mo na ako dito. Tugon ni Mang Kano. Nagulat na lamang si Toto. Unti-unting nagbago ang anino ni Darwin. Ang kaninang taong postura, naging isang malademonyong aura na nagpupumiglas. Hanggat hindi mo tinatanggal ang sakit kay Darwin na pinataw mo, hindi kita papakawalan. Galit na galit si Mang Kano. Pilit nitong inaabot si Mang Janjan. Ngunit tila napipigilan ito. Dahil sa takot ay naipikit na lamang ni Toto ang mga mata. Nang magmulat ay maayos na ang anino ng kaibigan. Mang Janjan, ano po bang nangyari? Tanong ni Toto. Ayaw talagang alisin ang sumpang nilagay niya sa kaibigan mo. Kaya naman, wala na ako magagawa kundi ang hanapin ang aswang na yon at kitilin ang buhay niya. Hindi ko nagawang ikulong siya gamit ang orasyon dahil nanlalaban ito. Tugon ni Mang Janjan. Salamat po kung ganun. Kamusta naman po ang kaibigan ko? Tanong ni Toto. Sa ngayon, hindi pa nasa maayos na kalagayan ng kaibigan mo. Pero huwag kang mag-alala. Dahil nangangako ako, gagawin ko ang lahat upang mawala ang sumpa sa kanya. Tugon ni Mang Janjan. Naghanda na ang matanda sa pag-alis. Dala ang buntot page, medalyong San Benito at sundang na napakatalas. Gusto ko po sanang sumama sa inyo, Mang Janjan. Gusto ko po sanang siguraduhin na magiging maayos po ang lahat. Wika ni Toto. Kaagad namang sumingit sa usapan si Aling Bebang. Anak, huwag ka nang sumama. Mas mahihirapan lang siya kapag naroon ka. Wika ni Aling Bebang. Nay, di ba po binigyan niyo ako ng proteksyon? Siguro naman po, sapat na yun para hindi ako makanti ng aswang na yun. At isa pa, hindi ko po kayang manatili na lang dito habang nakikita ko ang kaibigan kong naghihirap. Nang wala naman siyang kasalanan. Tugon ni Toto. Narinig naman ni Darwin ang lahat ng sinabi ng kaibigan. Kaya kagad itong nagsalita. Pare, huwag mong ibuwis ang buhay mo ng para lang sa akin. At isa pa, may kasalanan din naman ako eh. Ako mismo ang nagsabi kay Lola Dina na ipatingin sa albularyo si Lolo Popol. Kaya siguro gano'n na lang ang galit sa akin ng mga kanuna yun. Paliwanag ni Darwin. Kahit na pare, basta sasama ako kay Mang Janjan. Ayoko maupo lang dito at maghintay. Dagdag ni Toto. Hindi na ito napigilan ng ina. Sumama na ito kay Mang Janjan. Natukoy kagad ng matanda ang kinaroroonan ni Kano. Dahil sanay na sanay ito sa ganong gawain. Mag-iingat ka, Toto. Dahil tuso ang aswang na yan. At isa pa, malakas siya kaya dapat maging alisto ka. Bili ni Mang Janjan. Tumango naman si Toto at nagpatuloy na ang dalawa.
Nag-usal ng dasal si Janjan habang papasok sa bakuran ng tahanan ni Mang Kano. Dito na nila nakita ang aswang na mangkukulam. Nakaluhod habang napapalibutan ito ng itim na kandila. Aatakihin sana ni Toto si Mang Kano. Ngunit kagad itong nagmulat at lumipad ang lamesa papunta sa binata. At sumugod pa talaga kayo dito sa teritoryo ko. Mga walang hiya kayo. Sigaw ni Mang Kano. Nanlilisik ang mga mata nito. Nagsihabaan at tulisan ang kuko at pangil. Napuno na makapal na balahibo ang katawan, kagaya ng sa hayop. Kinikilabutan si Toto sa itsura ni Mang Kano. Napaatras ang binata. Samantalang si Janjan naman, kaagad na kumilos habang abala ang aswang. Binuhusan nito ng banal na langis ang mga kandila. Nag-usal ng dasal upang kontrahin ang sumpa. Nang mapatay ang mga kandila, matagumpay na naalis ni Mang Janjan ang sumpa kay Darwin. Kaya mas lalong nagalit si Mang Kano. Bahagya itong nanghina dahil sa nangyari ngunit determinado itong manalo. Kagad nitong sinunggaban si Mang Janjan. Ngunit sinuntok ito ng napakalakas. Hindi pa doon nakontento ang manggagamot. Sinipa din niya ito ng paulit-ulit hanggang sa humandusay sa lupa. Pinalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Ngayon, buburahin na kita dito sa mundo. Wika ni Mang Janjan. Nag-usal ito ng orasyon na mas lalong nagpahina sa aswang. Ngunit nagawa nitong masugatan si Mang Janjan. Nagkaroon ito ng pagkakataong tumakas. Ngunit nahawakan ito ni Toto. Dali-daling niyakap ang aswang. Ngunit malakas si Mang Kano. Inihagis niya ang binata at akmang aalis na sana. Ngunit inihagis ni Mang Janjan ang sundang. Sumakto ito sa dibdib ng aswang kaya naman natumba ito sa lupa. Kagad na tumayo si Mang Janjan. Binuhusan ng banal na langis ang aswang at sinilaban ito. Nang mapatay si Mang Kano, umuwi na ang dalawa at labis na tuwa ang naramdaman ni Toto nang makita na maayos na ang kalagayan ng kaibigan. Mula noon, mas naging matibay pa ang pagkakaibigan ng dalawa. Naisip ni Toto na gusto niyang maging katulad ni Mang Janjan. Kaya naman kalaunan, nag-aral ng lihim na karunungan ang binata. Makalipas ang ilang taon, tuluyan nang namaalam si Mang Janjan sa mundo. Ngunit si Toto ang humalili sa albularyo. Nagpatuloy ito sa pagtulong sa mga nangangailangan. At ang naging asawa nito ay isa sa mga naging pasyente. Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagtulong sa kapwa si Toto. Ngunit hindi ito gumagawa ng kapalit. Dahil para sa kanya, bukod sa ito ang tungkulin ng albularyo. Ginagawa niya rin ito bilang pasasalamat sa may kapal. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Opinyon lang sa kwentong ito. Palagi nating tatandaan, ang buhay ng isang tao ay hiram lang natin sa Poong May Kapal. Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Mahalin natin ang mga mahal natin sa buhay habang kapiling pa natin sila. Matuto tayong magpatawad at magpasalamat sa kung anuman ang dumating sa ating buhay. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel.
Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.